Ops, huwag ka munang mag-scroll. So magbibigay lang tayo ngayon ng word of the day. At damihan natin yung ating word of the day sa ngayon. Para nang sa ganun makatulong tayo sa ating mga future criminologists natin. No? At sa mga hindi na pinalad ngayon, para makabawi agad this coming examination sa January. Yung pag-uusapan natin ngayon, itong tinatawag nating phases of criminal investigation. So tandaan natin, meron tayong abbreviation dito, ITP. Yung tatlo lang po yan, that is the phases of investigation natin. We have the I stands for identify suspect. We have the T, trace and locate criminals, and P, provide evidence to prove of his guilt. So unang-una po talaga is to identify the suspect. Yan yung pinakapangunahing ginagawa po natin mga investigator is kailangan nating alamin kung sino nga ba yung gumawa ng nasabing krimen or kung sino nga ba yung salarin sa pag-commit ng krimen. At paano nga ba natin malalaman kung sino ang gumawa ng krimen, paano natin ma-identify? So marami pong pamamaraan para ma-identify po natin yung suspect. Pwede po yung by means of confession, pwede din po yung by testimony of the eyewitness natin, pwede din po yan by associate evidence or any circumstantial evidence po natin. So maaari po siyang nating gamitin to identify suspect. Yung ating identify suspect po para siyang sinasabi nating preliminary investigation. Now, after natin malaman kung sino yung commit ng krimen, na-identify na natin kung sino yung gumawa ng nasabing krimen, pangalawa naman is gagawin natin is yung T natin, di ba? Yung T stands for what? Trace and locate criminal. So kailangan natin siyang hanapin, no? Kung taga saan nga ba siya. Sapagkat alam nga natin kung sino yung pangalan, pero hindi naman natin alam kung saan hanapin, kung saan nakatira. Okay, kaya ang gagawin natin, hanapin natin siya, i-trace natin siya, i-locate natin siya, nang sa ganun, madala natin sa custody at para matanong naman natin at mahinga natin ng salaysay sa kanyang panig. At that is considered, tinatawag nating trace and locate criminals, ay parang sinasabi nating follow-up investigation naman po yan. And syempre, yung ating last po natin, yung P, that is provide evidence to prove of his guilt. So parang sinasabi nating final investigation na to. Now, nalaman natin kung sino yung nag-commit ng krimen, identify natin. Nahanap na natin, nasa custody na. Ang malaking katanungan, pwede ba natin siyang ipakulong? Paano ba natin siya ipapakulong? May sapat ba tayong ebidensya? Kaya ang gagawin natin lastly is to provide evidence to prove of his guilt. So that is considered final investigation natin. Kaya pag tinatanong po tayo sa board examination, the following are the job of investigator except yung hindi po kabilang. Letter A, to identify suspect. Letter B, trace and locate criminals. Letter C, provide evidence to prove of his guilt. Letter D, to prosecute the perpetrator. So the correct answer po natin is letter D. Tandaan po natin, yung trabaho po ng ating criminal investigation, yung tatlong phases po natin, identify suspect, trace and locate criminal, and provide evidence. Yung prosecute of perpetrator is hindi po yan trabaho po ng ating criminal investigator. Trabaho po yan ni public prosecutor. Okay, so sana nakatulong sa inyo na at lagi nating tatandaan yan po yan na para sa ating mga next examination po natin. No? At syempre, ito ba yung lingkod, your Mr. Word of the Day, Emmanuel, the Master Schumann, Villa Easter Villa Carlos, CBRC National Lecturer, and a Registered Criminal. God bless you all. Have a nice day. Thank you so much.